Hello, good evening po. May isi-share po ako sa inyo kaunting kwento lang 'to, patungkol po sa nakikita ko sa mga karamihan sa ibang mga pastor. Ano, kasi karamihan sa mga turo nila, Old Testament. Laging kumukuha yan sa Old Testament na turo. Tapos, pag-aaralan nila yan hanggang matapos dun sa Old Testament. Halatang-halata na under the law sila. Tapos, nagtuturo dito sa church. Ang church is under grace. Ang simbahan natin. Sa panahon natin, sa simbahan is under grace na po tayo. Hindi na tayo under the law. Under the law, nung panahon ng mga Hudyo, under the law. Ngayon, panahon ng simbahan, under grace po tayo. Nasa ilalim tayo ng biyaya ng Diyos. Na kay Kristo tayo. Si Kristo ang biyaya ng Diyos. Okay, karamihan makikita ko. Ito lang, puna ko lang na marami talaga sa mga pastor, laging tinuturo niya, Old Testament. Ang problema, hindi naman nila napapaliwanag ng maigi kasi hindi nila alam ang hermeneutics. Kung alam lang nila ang hermeneutics, mapapaliwanag nila ang Old Testament na pinag-aaralan nila. Kasi ang Old Testament ay anino yan ng Panginoong Isus. Si Panginoong Isus ang may kag-anino niyan. Si Panginoon na may anino ng lumang tipan, yung Old Testament. Ang reality si Kristo. Di nila alam yun. Ang liwanag ng lumang tipan ay si Kristo. Kaya may anino. Dahil mayroong liwanag. Pag walang liwanag, wala kang makikita ang anino. Pero pag may liwanag at tumayo ka dyan sa liwanag, makikita mo ang anino. Yung Old Testament is anino ni Kristo. At ang liwanag niyan ay si Kristo. Nakikita, dapat nang makita nila, yung may kag-anino, yung may-ari ng anino. Ang lagi nilang pinag-aaralan, yung anino. Paano mo lalaman, may interpret yun doon sa may kag-anino na lagi mo na lang, yung kag-anino, yung may anino, lagi mong ini-interpret, lagi nilang ini-interpret yung anino lang. Yung may-ari ng anino, ayun nilang pag-aralan. Ang liwanag po ng aninong yung finished work, yung tinapos na gawa ni Kristo, hindi sila makarating doon. Doon pa lang sa lumang tipan, tapos na. Magkikwento yan, ang daming kwento, kung ano-anong kwento, hanggang matapos, wala ka man lang matutunan. Ganyan sila pag nagturo. Old Testament, ibig sabihin, under the law talaga sila. Nasa panahon pa sila ng Jewish Age dispensation, samantalang narito sila sa Church Age, sa panahon ng simbahan. Dapat sa panahon ng simbahan, biyaya ang tinuturo mo si Kristo. Si Kristo ang tunay na may anino ng lumang tipan. Old Testament is the shadow of Christ. Anino ng Panginoong Hesus. Kaya pag pinag-aralan mo ang Old Testament, i-interpret mo yan in the light of a New Testament. Yan po ang hermeneutics. Rule number 2 po yun ng hermeneutics. Interpret the text in the light of interpret the Old Testament in the light of a New Testament. Kasi ang Old Testament is the shadow of reality, the shadow of Christ. Kaya dapat i-interpret nila yan kay Kristo. Kaya lang, pag nagturo po sila, makikita mo, wala si Kristo. Hindi man lang mabanggit si Kristo. Minsan nababanggit din naman. Minsan nababanggit din ang biyaya. Pero, hindi nila nababanggit yung tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Yun lang po ang aking napunan. Lagi nilang binabanggit ay yung lumang tipan, yung anino, laging pinag-aaralan nila yung anino. Ano ang kahalaga ng anino? Sino ang may anino nyo? Dapat pag-aralan mo, sino may anino kaya nito? Dapat ang itinatanong ng mga pastor na to, sino may anino dito? Ba't anino lang to?
Sino may anino dito? Si Kristo kasi ang Old Testament, shadow. Shadow of reality. Sino ang reality? Si Kristo. At ang tinapos niyang gawa sa cross ng Kalbaryo, yun po ang reality. Yun ang may anino, si Kristo. At yung gawa ng Panginoong Kristo sa cross ng Kalbaryo. Dapat yun ang nababanggit. Pero iniiwanan nila yun. Nawawala si Kristo. Lahat ng turo ng mga pastor na napapakinggan, walang Kristo. Binabanggit-banggit lang ang Kristo, pero wala talagang Kristo. Babanggito nilang pangalan ng Panginoong Kristo, ano ngayon kung ano may pangalan? O ano si Kristo? Tagapagligtas daw. O anong ginawa niya sa cross? Wala, hindi mo niya lang mabanggit ang tinapos niyang gawa sa cross. Wala yan mabanggit na may tinapos na gawa si Kristo sa cross. Nung namatay siya doon para bayaran ang ating mga kasalanan, para pag sumampalataya tayo ay ligtas na. Tayo pinatawad na sa ating mga kasalanan. Tayo ginawang banal. Hindi nila yan mabanggit kasi sa kanila kalukuhan yan. Yung ibang mga pastor na Old Testament. Kasi sila ay under the law. Sa panahon sila ng Jewish dispensation. Para silang mga Hudyo. Akala nila panahon pa ng mga Hudyo. Panahon na po tayo ng simbahan ngayon. Kaya biyaya ng Panginoong Hesus ang dapat natin ipangaral. Hindi yung lumang tipan na sa kautusan. Ngayon po ay para po yun sa mga Hudyo at sa lumang tipan sa Hudyo. Dapat panahon niya ng Hudyo o Jewish dispensation. Nasa panahon po na tayo ng Church Age. Kaya dapat ang ituro natin grace. Doon sa lumang tipan, turo mo doon, law. Kasi sa panahon ng Jewish dispensation, law dapat ituturo mo. Kasi karamihan dyan, mga Hudyo, na sumusunod sa kautusan ng Diyos. Doon mo dapat sila turuan. Tayo po mga hintil, hindi po tayo sakop ng law. Hindi po tayo sakop ng law. Tandaan po natin tayo po mga hintil, hindi tayo Hudyo. Ang pinapangaral natin ngayon sa panahon ng simbahan ay biyaya ng Diyos. Yung tinapos na gawa ni Kristo sa cross ng Kalbaryo. Dapat yun ang ituro, hindi yung kautusan. Yung kautusan po, tinapos na yun ng Panginoon sa cross. Ginawa niya na yan. Kaya pag sumampalataya ka sa Panginoong Hesus, sabi sa Roma 10:4, nagawa mo na ang law. Sabi, Jesus Christ is the end of the law, sabi doon, for righteousness to those who believe. Kaya tapos na sa iyo ang law. Hintil ka, dahil hintil tayo, pero maraming hintil sumusunod sa law. Pero tapos na yun, ang sumampalataya ka sa Panginoong Hesus. Na kay Kristo ka na. Tapos na ang law sa iyo. Kasi ginawa na ng Panginoong Hesus. Sumunod na siya sa law. In behalf sa atin, hindi natin kaya sumunod sa law. Si Kristo ang sumunod doon sa cross ng Kalbaryo at nagawa niya. Kaya nang sumampalataya tayo sa Panginoong Hesus ay nagawa na rin natin na sumunod sa law. Kaya ang ating pananampalataya sa Panginoong Hesus sa tinapos niya doon sa cross ay pananampalataya yan na nagawa na natin yun. Ginawa na ng Panginoon kaya sa atin sampalataya na lang at nagawa na rin natin. Kaya sabi sa Romans 10:4, Jesus Christ is the end of the law or righteousness to those who believe it. Okay, yun lang ang puna ko. Sana sa mga pastor, pag-aralan nila yung simbahan, yung turo sa simbahan, yung biyaya ng Diyos. Hindi yung utos kasi wala na tayo doon sa utos. Panahon niya ng mga Jewish dispensation. Nasa panahon tayo ng Church Age, wala tayo sa panahon ng Jewish dispensation. Sa Jewish dispensation, ang pinag-aaralan naman ng kautusan, law, pagsunod sa Diyos, sa law. Pag hindi mo nasunod yung law, may parusa ka. Pero sa biyaya, walang parusa. Biyaya, si Kristo nang gumawa doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya tayo ay sasampalataya na lamang. Okay, yan lang po ang aking puna. Sana naman mayroong magturo talaga ng biyaya. Yung tinapos na gawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Na siya po nabugbog, nabitay sa cross, dinala ng
katawan niya ang ating mga kasalanan. Dapat yun yung mga tinuturo. Na siya nibugbog na sugatan para tayo gumaling sa ating mga sakit at karamdaman. Yun, dapat tinuturo din yun. Nang sumampalataya tayo sa Panginoong Hesus, tayo ay magaling na. Tayo ay ligtas na. Tayo ay pinatawad na forever. Tayo ay banal na forever. Minsan lang ang kabanalan. Yun dapat ang itinuturo at nililinaw sa simbahan. Pero hindi yun. Magturo man sila niyan, sasabihin nila, hindi niya positional yun. Yung kabanalan daw, positional. Samantalang sabi ng Diyos, forever, may positional ba? Bakit mo po positionan yung forever? Nasimula ngayon, ang sumampalataya ka, banal ka na forever sa Diyos. Kaya wala ka nang po posisyonan. Nakaposisyon ka na. Okay, yan lamang po.